Pinahid niya ang luha nang marinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Sinulya pa niya ang alarm clock sa gilid ng kama. 11:00. Dumating na si Vicky bukas sa restaurant. Narinig niya ang pagbanhik nito. Wala na siyang panahong maghilamos o mag-makeup upang ikubli ang pamamaga ng mga mata. May 4 na oras na siyang umiiyak mula nang umalis si Renz. Sinisisi niya ang sarili sa kahinaan sa harap ng binata, kayong dapat ay kasuklaman niya ito. Ikakasal na siya. Hindi na siya dapat makadama ng ano paman para rito. Ngunit ayaw sumunod ng puso niya. At sa kalituhay wala nga siyang nagawa, kundi umiyak ng umiyak. Nagkunwa siyang natutulog nang pumasok sa silid si Vicky. Kahit hindi ito nakikita, nahuhulaan niyang bawat galaw nito. Ang pagpapalit ng damit, ang pagbaba para mag-shower. Ugali na yun ng kaibigan bago matulog. Nang pumanhik uli sa pagpatuyo ito ng buhok sa pamamagitan ng hairblower at mahigana, madaling nakatulog si Vicky. Isang bagay na nahihirapan niyang gawin. Ilang sadit siyang na nakatilik sa kadiliman bago dinalaw ng antok. Tumawag si Damian kinabukasan. Kapag almusal pa lamang niya at nagbabasa siya ng dyaryo sa salas ng tumunog ang telepono. Kung wala kang pupuntahan o gagawin, ay dalawin mo naman ang mama, sabi ni Damian. Ipinangako kung makikipag-lunch ka sa kanya ngayon. Hindi agad siya nakasagot. Sa nangyari kahapon, nakadarama siya ng pagkapahiya kay Damian. Kahit sa telepono lamang sila nag-uusap, pakiramdam niya hindi na siya karapat-dapat sa pagtitiwala nito. Siya mismo'y narurumihan sa sarili. Paano kung malaman itong ginugulo ang isip niya ng pagtatangi sa ibang lalaki, sa lalaking kapatid pa nito? Rian, yes, akala ko'y wala ka na. Ano, pwede ka bang makipag-lunch mamaya sa mama? Okay, sabi niyang pinilit ikubli ang pagkabahala sa tinig. Sa gagawin niya ay maaaring magkaharap silang muli ni Renz at sa kawalan ng katiwasayan ng isip. Ayaw niyang mangyari yun hanggat maaari. Ngunit alam niyang hindi mo nagsalita ay masasaktan si Damian kung tatanggi siya. Bahala na kung makainkwentro niya noon si Renz, mabuti nang makasanayan niya ang pagtatagpo nila. May posibilidad din na nasa galeriya ito. Nabanggit ni Damian na inihahanda nitong buksan muli ang galeriya. Natagalan siya sa pagme-makeup sa mga mata. Maringal kaysa dati ang ginamit niyang shade upang ikubli ang bagyapang pamumugto ng mga ito. Simpleng bestidang royal blue na may malapad na sintrong puti ang isinuot niya. Ang kinang ng telang tanging matatawag na pang-akit ng damit. Tinernohan niya yun ng puti ring sapatos at handbag. Nagtaksi siya patungo kina Damian. Nasa isang subdivision na yun sa Fairview. Isang katamtaman ng laking bungalow na kulay asul at puti. Nasa gitna ng isang maluwang na bakuran. Naghihintay na sa salas ang mama ni Damian nang dumating siya. Hindi na ikubli ng pag-iedad ang kagandahan ng babae. Ang puting-puting buhok na ngayon nakapusod na, paris lang sa kanya ay nagpapadagdag sa karingalan ng ayos ng matanda. Hindi katakatakang nabihag nito ang ama ni Renz at saka ni Damian. Iha, inilahan ni Doña Salve ang dalawang kamay bilang pagsalubong sa kanya. Yumakap siya rito at ginawa ng halik sa pisngi ang Doña. Wala kayo sa simbahan kahapon, Mama Salve. Ang matanda mismo ang nagutos sa kanya na ganoong pagtawag. Sa aktwal na kasal na lang iha, alam mo namang hindi na ako makatagal sa masyadong mainit at kung lalabas ka ngayon. Ikinumpas ni Doña Salve ang kapay upang imuestra ang ibig sabihin. Terrible. Tinungo nilang diary room. Natuwa siya nang makitang para sa 2 katao lamang nakahandang plato roon. Pagkakain ay nagkape sila sa Teresa. Maya-maya ay natanaw nilang pagpasok sa bakuran ng isang kotse. Si Renzo, ani Doña Salve na lumambot pagdaka ang mukha. Naisip niya posibleng ang ibig sabihin ng ekspresyong iyon ng matanda ay mas mahal nito ang panganay o ang naiisip ni Doña Salve ay ang ama. Ni Renz, nakilala mo na siguro siya. Di tumitingin sa kausap na sabi ng Doña. Hindi lang nakilala Mama Salve. Sa loob-loob niya, hindi lang basta nakilala. Ang mga batang yan, ani Doña Salve na ang tinutukoy ay si Renz at Damian. Naalala ko ng mga bata pa, bihirang magkasundo. Laging may pinag-aawayan kahit munting bagay lang, gustong-gustong nag-aagawan. At kung di ako laging namamagitan, ay madalas sigurong magkasakitan. Sa tingin ko'y malapit naman sila sa isa't isa, Mama Salve. Ngayon na lang yan. Totoo nga sigurong absence makes the heart grow fonder. Nang magbinatay nagsimula nang maglaglag si Renz. Para nga siguro maiwasan nilang pag-aalitan nila ni Damian. Siguro ang madalas na paghihiwalay ang dahilan para mamiss nila ang isa't isa kahit paano. Tumigil sa pagsasalita si Doña Salve upang humigop ng kape. Pagkuway ng ulimlimang mukha at ibinaba ang tasa. Kung minsan gusto ko nang maghinanakit kay Renz, paghihimutok nito. Kami-kami na lamang 3 dito ay di pa malagi sa bahay. Mabuti sana kung may pamilya siya. At least alam ko kung nasaan siya.
Bakit nga ho pala wala pa? Sa tingin ko'y may edad na siya. Napabuntong hininga si Doña Salve. Ewan ko nga ba sa batang yan, marami namang nagkakagusto sa kanya. Wala palang sigurong totoong magustuhan. May kulit siyang nadama sa dibdib. Tumayo siya upang magpaalam na. Pumasok man si Renz ay hindi na magtatagal ang pagharap nila. Ngunit kabaligtaran sa inaasahan niya. Ipinahatid siya ni Doña Salve rito nang malamang magtataksi lamang siya. Hindi bali na lang Mama Salve. Pagod siya at pagsisimula niyang tumutol. It's alright. Putol ni Renz. Anything for my sister-in-law. Idiniin ni Renz ang huling kataga ng may pagkasarkastiko. Sinabi mo na kay Damion? Tanong agad ni Renz nang sakay na sila sa kotse. Umiling siya. Sa mama, yumuko siya. Umiling na muli. Ay timbag na sabi ng binata. Ang gusto mo'y dayain sila at ituloy pa rin ang kasal. Kahit alam mong may involved na panluloko sa panig mo, ganun ba? Hindi ko sila gustong dayain. Hindi ako nang loloko. Nahingilid ang luhang sabi niya. Pagkaway napailing siya at umiyak sa mga palad. Kung gayon anong pumipigil sa iyong sabihin ang totoong nangyari sa atin, walang nangyari sa atin. Nagtaas siya ng mukha. Alright, sa physical na paraan ay walang nangyari sa atin. Pero dapat mo rin ipagtapat na nagkakilala na tayo, higit pa sa simpleng pagkakakilala. Pagdidiin ni Renz, ikinatatakot mo bang ayawan ni Damion kaya ka naglilihim? Hindi, pabiglang sagot niya at hindi niya gagawin niya. Kung gayo bakit di ka pa nagtatapat? Naiisip ko lang na hindi na importanteng malaman niya. Pinahid niya ang luha. Pero sa akin importante. Galit na inihinto niya rin sa sasakyan dahil hindi ako apokritong pares mo na magagawang tawagin akong kuya. Ngayong alam na alam mong iyon ang pinakahuling relasyon gusto mong mamagitan sa atin. Bigla ang pagdapo ng kamay niya sa mukha ni Renz. Nagdiringa sa mga mata ni Renz sa galit na masampal niya. Natigilan siya. Walang ibig magsisi sa naging kabiglaan. Wala akong gustong maging relasyon natin. Ang pautal na sabi. Sinungaling. Sabi ni Renz bago siya ng bilat at hinalikan sa mga labi. Paris ng dati anumang paglaban ang gawin niya sa emosyon ay nangingibabaw ang pag-ibig niya sa binata para siyang bakal na natutunaw sa init nito. Malambot na ang mukha ni Renz nang titigan siya. Tumingin ka sa akin, Rian. Tumitig siya sa mga mata nito. Ngayon mo sabihin wala kang pagtingin sa akin. Waring nagsusumamang sabi ni Renz. Pinawi niya ang tingin. It's no use, Renz. Hindi na ako ang dating Rian na nakilala mo. Natigilan si Renz. Pagkuway itinas ang baba niya. Kunot ang noon ni Renz at waring may tinitimbang-timbang sa isip. Minsan ay sinabi mo sa akin, ibibigay mo lamang ang sarili mo sa lalaking pakakasalan mo. Yun ba ang ibig mong sabihin na hindi na ikaw ang Riyang nakilala ko? Kayo ba ni Damion ay? Natigilan siya. Hindi ang pakahulugan ni Renz ang ibig niyang sabihin. Ang gusto niyang sabihin ay nagbago ng pagtingin ni Rito. Pabubulaanan sana niyang sinabi ito. Ngunit isang saglit ay nagbago ng isip. Bakit hindi nga niya papaniwalaan si Renz sa ganong hinala? Kaya nang makapipigil sa panggulong sa kanya. Oo, walang gatol na sagot niya. Parang napasong binitiwan siya ni Renz. Napasubsob sa manibela na tila nagsisikip ang dibdib. Maya-maya ay binuhay ang makina at panaharurot ang sasakyan. Pumikit na lamang siya at humanda sa posibleng aksidente. Wala na siyang madamang takot. Waring naparalisa na ang kanyang pandama. Ni hindi siya pinagbuksan ang pinto ni Renz nang sumapit sa kanila. Pagbaba niya ng kotse ay agad itong humarurot palayo. Nailing siya. Mababaw talang pagtingin sa kanya ni Renz. Isang bagay lang ang importante rito. At ngayong malaman itong nakuha na ng iba at hindi siyang nauna, natitiyak na hindi na siya gagambalain ito. Maling-mali ang kanyang hinala. 4 na araw bago sumapot ang kasal, naging panauhin niyang muli si Renz. Araw ng linggo at dahil sweldo ng nagdaang Sabado, pauwing probinsya si Vicky. Ilang beses na siyang naisama ito sa Laguna, tumanggi siya ng muling ngayain ito. Sa bagay masamang araw sa isang ikakasal lang maglalakad pa. Nakakaunawang sabi nito. Pagamat hindi naman gaanong naniniwala. Sa pamahiin tumanguna lamang siya. Ang totoo ay ayaw lang niya talagang magbiyay. Mas gusto pa niyang magbasa na lamang ng libro. Isa pa'y alam niyang Lunes na ang uwi ni Vicky. Marami nang nagdadating ang regalo. Kung wala siya, walang tatanggap ng mga yun. Nanonood siya ng late-late show ng may kumatok. Naka-half chems lang siya noon at short. Hindi pa niya nakukuhang magpalit ng pantulog dahil sa kararapan ng panonood ng TV. Naulit ang pagkatok, mas malakas. Sino yan? Tanong niya dinikit ang tenga sa pinto. Si Damion, anong nasa kabila. Binuksan ang pinto. Napaulong siya ng makilalang nasa labas. Si Renz, naulit na muli ang nangyari noon. Bago niya napagsahan ay nakapasok na ito at muling inilak ang pinto. Anong ibig sabihin ito? May bahagyang takot siyang nadama. Mag-uusap tayo. Mahaba-habang pag-uusap. Baka abutin ng umaga. Sabi ni Renz nang lumapit. Naaamoy niya ang alak sa hining nito. Lasing sa Renz. Sisigaw ako. Bantani habang patuloy itong lumalapit kahit pagiray. Mabuti pa nga at na magkaalaman na. Teksin ni Renz, anong kailangan mo?
Sabi niya ng masukol na sa dingding. Mangungumpisal. May kasalanan ako sa'yo, pero may kasalanan kayo naman sa akin. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at halos nahuhulaan na ni Rian ang susunod nitong gagawin. Bitiwan mo ako, utos niya. Gusto kitang sundin pero ay nang isip ko kahit pagalitan. Wala akong gustong gawin kapag kaharap ka kundi ganito. Ungol ni Renz. Rian, kasama siyang bumagsak ni Renz sa lapas. Nagmamadali siyang tumayo. Naiiling na tinignan ng binata. Tulog na sa kalasingan si Renz. Naglabas siya ng una at makapal na kumot. Inilatag sa likuran ni Renz at hirap na biniling ito puhat sa pagkakadapa. Inauna niya ang ulo nito sa pagko'y pinatay ang TV at nagbalik na sa silid. Tiniyak niyang nailak ang pinto niyon bago siya natulog.